Nakuha ni Songwoo ang mga bear, at nakatanggap siya ng Wild Tyrant Synergy, para sa pagkakaroon ng higit sa 4 na bear sa kanyang party. Pinabawasan ng synergy na ito ang depensa ng kaaway ng 10% at pinapataas ng 10% ang depensa ng lahat ng kanyang skeleton. Sinabi ni Songwoo kay Sergeant Kim na ipaalam sa kanyang commander na handa siyang labanan ang boss at bawiin ang paliparan. Kinaumagahan, ang mga nakaligtas sa huling pag-atake ng werebear ay nagpapagaling. Pinabati ni Hanho at Jisoo si Spearman Kyungsu sa pagpigil sa werebears ng mag-isa, at pinuri rin siya ni Songwoo at ni Raiti. Dumating doon si Sergeant Kang at kinukutya ang kalagayan ng bayan ni Songwoo, na hindi ito ikinatuwa ni Sangwoo. May nagsabi sa kanila na sila ay nasa mahirap na kalagayan dahil sila ay inatake ng werebears kagabi. Sinabi sa kanya ni Sergeant Kang na alam niyang ang mga oso na iyon ay napakahirap na kalaban at natalo niya ang isa sa kanila noong nakaraan. Ipinaalam ni Sergeant Kang iyon bago pa nila maengkwentro ang mga oso. Si Sergeant Kang ay may 3-star class ng striker, gumagamit siya ng martial arts sa halip na armas, ngunit walang nakakaalam kung ano ang kanyang pinili noong 2nd class selection. Ipinaalam ni Sergeant Kim kay 1st class Sergeant Kang na handa na si Songwoo, at maaari na silang umalis kaagad. Lalong nagalit si Sergeant Kang. Galit niyang sinunggaban si Sergeant Kim at sinabi sa kanya na dapat siyang manahimik dahil wala sa misyon ang dapat na makalikom ng ginto sa araw-araw na quest. Si Songwoo ay napaisip na ang mga mababang ranggo na mga sundalong ito ay mga utusan lamang sa hukbo. Sumambulat sa galit si Sergeant Kim at sinabi kay Sergeant Kang na marami sa kanyang mga kasama ang namatay dahil sa kanya. Sinakal siya ni Sergeant Kang at sinabihan siyang tumahimik na lang at patuloy na magdala ng ginto tulad ng dapat niyang gawin. Sinabi pa niya sa kanya na ang kanyang mga tropa ay namatay dahil sa kawalan ng kakayahan ni Sergeant Kim at hindi dapat siya pumili ng isang walang kwentang class tulad ng isang warsmith. Pumigil si Songwoo at sinabi kay Sergeant Kang na umalis na siya at wala siyang oras para sa isang circus. Galit na umalis si Sergeant Kang kasama ang kanyang mga tropa. Umalis din si Sergeant Kim kasama ang kanyang mga tropa dahil kailangan nilang maghanda para sa pagsalakay sa boss. Naaawa si Songwoo at ang kanyang mga member ng partido kay Sergeant Kim, ngunit wala silang magagawa para tulungan siya. Si Songwoo at ang mga sundalo ay nakadating na sa paliparan, ngunit ang paliparan ay nasa masamang kondisyon ngayon. Si Sergeant Kang ay isang taong seloso at hindi niya sinabi kay Songwoo ang anumang kapakipakinabang na impormasyon tungkol sa boss, ngunit ipinaalam na ito ni Sergeant Kim kay Songwoo. Sa wakas, ang boss monster, Giant Troll, ay lumitaw sa paliparan, ngunit ito ay mas malaki kaysa sa inaasahan ni Songwoo. Ngayon ay nakita ng troll ang party ni Songwoo, at nagsimula itong tumakbo patungo sa kanila. Ngunit ginamit ni Songwoo ang death response sa kanya, at hinawakan ng kanyang mga zombie ang kanyang mga binti. Ang troll ay madaling napuksa ang lahat ng mga ito sa isang solong slam attack, at ang malawak na lupa ay nagsimulang manginig dahil sa kanyang pag-atake. Si Songwoo ay nagpasabog ng zombie, at nilamon ng pagsabog ang troll. Matapos humo pa ang usok, tila nagkaroon ng minor injury ang troll, ngunit ito'y gumaling dahil sa kanyang regeneration ability. Ang boss monster na ito ay walang mga espesyal na kakayahan tulad ng mga boss monster na hinarap ni Songwoo noong nakaraan, ngunit ang kanyang lakas lamang ay sapat na upang lumaban ito. Ang boss ay nagbibigay ng isang malakas na degondong. Naghanda sina Hanho at Jisoo dahil oras na nila para labanan ang boss. Samantala, sa kabilang panig, ipinaalam ng commander ng kumpanya kay Lieutenant Park na ang prosecutor ng Yongdongpo ay nakakuha ng higit na impluwensya sa pamamagitan ng pagsagip sa maliliit na grupo ng mga survivors. Humihingi ng pahintulot ang company commander kay Lieutenant Park na magsulat ng post sa public forum upang mapatahimik ang publiko, ngunit sinabihan siya ni Lieutenant Park na baka isipin ng mga nakatataas na ang labis na pagtitiwala sa sistemang ito ay magiging mapanganib para sa military. Ang company commander ay medyo may pag-aalinlangan tungkol sa desisyon ng mga nakatataas dahil ang impluwensya ng laro sa totoong mundo ay napakalaki na ngayon, at dapat silang maglaro ayon sa mga rules nito. Ngunit si Lieutenant Park pala, ay inutusan niya ang kanyang mga troops na patayin si Songwoo kung matatapos nilang matalo ang boss monster. Kasama si First Sergeant Kang, ay isasagawa ang execution kay Songwoo pagkatapos matalo ang troll.
Inutusan ni Lieutenant Park ang company commander na magtungo doon at nakawin ang lahat ng ginto, at mahahalagang bagay kay Songwoo bago siya patayin. Hindi natuwa si company commander sa naging desisyon ni Teniente Park, ngunit wala siyang ibang pagpipilian kundi sundin ang utos ng kanyang nakatataas. Samantala, sa digmaan, tinanggap ni Hanho ang lahat ng damage mula sa boss gamit ang kanyang invincible skill. Medyo dismayado si Hanho sa boss dahil hindi man lang siya namilipit sa sakit sa mga atake nito. Medyo pagod na ang boss pagkatapos ng lahat ng kanyang pag-atake, at tumalon si Jisoo mula sa likuran. Nagawa niyang saksakin sa likod ang boss, at tumalon siya palayo sa boss at iniwan ang kanyang espada na nakaipit dito. May nakakabit na lubid sa kanyang espada. Nagsimulang umikot si Hanho sa boss gamit ang lubid. Namangha si First Sergeant Kang dahil inisip niya na ang mga kaibigan ni Songwoo ay mga walang kwenta at ginagamit lang siya para mapataas ang level. Pareho silang mabilis na humarap sa boss nang hindi nagkakaroon ng anumang malalaking pinsala. Malapit nang mag-cooldown ang invincible na skill ni Hanho, ngunit may bagong supply si Sergeant Kim para sa kanya. Pinatay ni Hanho ang goblin sa pamamagitan ng paghagis ng kutsilyo, at muling na-activate ang kanyang force field. Sa wakas, nagawang itali ni Hanho ang boss gamit ang invincible rope, at ang boss monster ay bumagsak sa lupa. Ngayon, si Songwoo na ang humarap sa boss ng direkta. Ang isa sa mga skeleton ni Songwoo ay nagbigay sa kanya ng masterless sword ng Dragon Knight, at nagsimula siyang umatake patungo sa boss kasama ang kanyang mga skeleton. Lahat sila ay nagsimulang magpatama at bumutis sa boss, at isa sa mga orc skeleton ang sumuntok sa boss mula sa likod. Kinain ng boss monster ang orc skeleton, ngunit ito'y may maraming patay na katawan sa loob ng bag ng skeleton, at pinasabog ito ni Songwoo, na nagresulta sa isang malaking pagsabog sa loob ng kanyang bibig. Lumapit si Songwoo sa boss at sinaksak ang ulo gamit ang masterless sword, na nagresulta ng kanyang kamatayan. Nakatanggap si Songwoo ng 220,000 na ginto para sa pagtalo sa boss, at ang kanyang level ay tumaas sa 11. Lahat ng kanyang mga stats ay tumaas ng 2 points, at nakatanggap siya ng isang special item chest. Ang pagpatay sa boss monster gamit ang masterless sword ay nabawasan ang araw ng pagpisa ng itlog ng 78 araw, at ngayon ay may 4,850 araw na lang bago mapisa ang itlog. Pinili ni Songwoo ang Great Bone Weapons card bilang kanyang level up na skill, at ngayon ay makakagawa na siya ng iba't ibang uri ng armas gamit ang mga buto. Si First Sergeant Kang ay namangha sa mga nagawa ni Songwoo, ngunit ngayon ay kailangan na niya itong alisin. Nag-alinlangan si Sergeant Kang, ngunit sinabi sa kanya ni Songwoo na medyo huli na siya para sa sorpresang pag-atake, ibig sabihin, alam ni Songwoo ang lahat sa simula. Inatake siya ni Sergeant Kang gamit ang kanyang Magnum Blow skill, na nagresulta sa isang malaking pagsabog, ngunit ginamit ni Songwoo ang bagong Bone Shield para harangan ang kanyang pag-atake. Nabigo ang kanilang sorpresang pag-atake, kaya inutusan ni Sergeant Kang ang mga sundalo na salakayin ang mga skeleton ni Songwoo habang kaharap pa niya ito. Nagsimula siyang mag-charge ng diretsyo patungo kay Songwoo, nasira niya ang Bone Shield ni Songwoo gamit ang isang Magnum Punch. Sinubukan ni Songwoo na atakihin siya gamit ang Masterless Sword, ngunit inalis ito ni Sergeant Kang sa kanyang kamay. Mas naging maangas siya, ngunit bahagyang hinimas ni Songwoo ang kanyang mukha gamit ang bone dagger na nilikha niya mula sa kanyang bone armor. Kumpiyansa pa rin si Sergeant Kang na kaya niyang manalo, ngunit napagtanto niyang napapaligiran siya ng lahat ng patay na kalansay na mga sinira lang niya. Gumawa si Songwoo ng mga sibat gamit ang mga buto na tumutusok kay Sergeant Kang. Tinawag niya ang kanyang mga sundalo, ngunit kaanib na nila si Songwoo. Lumapit sa kanya si Sergeant Kim at sinabi sa kanya na hindi na sila magpapakamatay para sa mga delusional creep na tulad ni First Sergeant Kang. Dumating doon ang company commander at sinabi sa kanila na nagkamali sila at hindi sila makakaligtas sa mundong ito kung wala ang tulong ng army. Nagsimulang magbanta ang company commander sa mga sundalo. Samantala, si First Sergeant Kang ay nailabas na niya ang mga sibat, at ngayon gagawa na siya ng eksena. Sinubukan siyang pigilan ng company commander, ngunit gumamit siya ng isang mahiwagang injection sa kanyang sarili. Pagkatapos ng pag-injection, ang laki ng kanyang katawan ay nagsisimulang tumaas. Isa itong gamot na ginagawang hindi makontrol ng isang tao at nagiging halimaw. Unang pinatay ni Sergeant Kang ang kanyang company commander,
siya ay ganap na nagbagong anyo sa isang Tiger-type Warbeast. Parehong sina Jisoo Yoon at ang Tiger ay nagsimulang umatake sa isa't isa. Gumawa siya ng isang frontal attack, pero nagawa ni Jisoo na iwasan ito gamit ang Supreme Sense skill. Tumalon si Jisoo sa kanya para atakihin gamit ang kanyang Ignition Sword, at nagawa niyang saksakin ang isa sa mga kamay nito. Ngunit ang kanyang espada ay nakaipit sa loob ng kanyang kamay, at itinapon siya nito sa isang suntok. Inactivate ni Songwoo ang kanyang Cerberus Synergy, na nagbibigay sa kanyang mga skeleton ng maraming buffs kung sila ay lalaban sa isang kaaway. Si Songwoo ay talagang naasar at determinadong tapusin siya dito. Ang kanyang mga lobo at oso ay madaling na-manage na ibagsak ang Were-Tiger sa kanilang napakaraming bilang. Samantala, sa kabilang panig, isang sundalo ang nag-ulat sa battalion commander na nakabalik na ang kanilang mga tropa. Dumating doon si Sergeant Kim, at nagtanong si Battalion Commander Park tungkol sa kanilang misyon. Iniulat ni Sergeant Kim na natalo nila ang boss. Masaya ang Battalion Commander ngunit nagtanong tungkol sa Company Commander at kay Sergeant Kang. Sumagot si Sergeant Kim na pareho silang patay. Dumating doon si Songwoo, nandito siya para pag-usapan ang misyon kung saan sinubukan siyang patayin ni Sergeant Kang. Dumating si Sergeant Kim sa kanilang pangunahing punong tanggapan kasama si Songwoo at ang kanyang mga skeleton. Natakot ang mga sundalo matapos makita ang mga kalansay. Ipinaalam ni Sergeant Kim sa kanyang mga kasama na sila ay magiging maayos din sa lalong madaling panahon. Si Songwoo ay nagmamadaling pumasok sa loob ng gusali, itinapon niya si Teniente Park sa loob ng kanilang commander's office. Nabigo ang commander kay Lieutenant Park dahil nabigo siyang simulan ang rebelyon. Iniisip ni Songwoo na nakakaawa ang commander na ito dahil itinutulak niya ang kanyang mga army sa kanilang kamatayan. Ipinaalam sa kanya ng commander na nakaligtas lamang sila hanggang sa puntong ito dahil sinunod nila ang mga patakaran ng militar. Sinabi sa kanya ni Songwoo na siya ay nakakaawa at pinilit niya ang kanyang mga army na ipaglaban siya, at sila ay nasa bingit ng kamatayan ngayon. Sinabi sa kanya ng commander na sa unang araw ng apocalypse na ito, nakipaglaban sila ng husto laban sa halimaw, at maraming sundalo ang nagsakripisyo ng kanilang buhay sa proseso. Pinigyan sila ng nakatagong epekto ng synergy para sa matinding pakikipaglaban bilang isang grupo. Ang epekto ng enerhiya na ito ay nagbibigay sa commanding officer ng commander class. Ang commander ay maaaring mag-utos ng anuman mula sa kanyang mga hukbo, at kung sila ay sumuwi sa kanya, sila ay makakatanggap ng parusa sa anyo ng isang paghihigpit sa lahat ng kanilang mga stats. Ang kanyang mga army ay binibigyan ng group quest tuwing alas 6 ng umaga araw-araw, at nakakatanggap sila ng kaunting buff kapag natapos na ang quest. Kung ang isang sundalo ay sumuwi o umalis sa lugar, siya ay tatawagan bilang isang deserter, at lahat ng mga halimaw sa paligid ay magsisimulang hulihin ang sundalong iyon. Si Songwoo ay nagsabi sa kanya, na sa lahat ng oras na ito ay ipinapadala niya lamang ang kanyang mga sundalo sa kanilang kamatayan. Ang mundo ngayon ay parang survival game lang, at lahat ng tao ay mga chess pawn lamang sa board ng may likha sa larong ito. Si Songwoo ay dumating sa punto at nagtanong kung bakit niya inutusan ang kanyang mga army na patayin siya. Sinabi sa kanya ng commander na siya ay isang tinik sa kanyang plano, at hindi niya maaaring hayaang umunlad ang mga vigilante group na tulad niya sa mundong ito, at ibagsak ang gobyerno. Patuloy siyang inaakusahan ng commander ng maraming bagay, ngunit napagtanto ni Songwoo na hindi man lang sinusubukan ng commander na iklian ang kanyang mga salita upang hindi masaktan si Songwoo. Siguro iniisip ng commander na mamamanage niya si Songwoo gamit ang kanyang maliit na pana. Sinabihan siya ni Songwoo na palayain ang mga sundalo mula sa isang synergy at ibigay ang lahat ng kanyang ginto sa kanya. Kung gagawin niya iyon, aalis si Songwoo sa lugar na ito kapag natapos na ang Season 1. Nagalit ang commander at sinabi niya kay Songwoo na lahat ng ginto ng sundalo ay kabilang sa militar. Si Songwoo ay nagtakda ng pagpipilian at sinabi sa kanya na wala siya rito para makipag-deal. Kung pipiliin ng commander na dapat ibigay ang lahat ng meron siya, o si Songwoo ay kukunin ang mga ito pagkatapos siyang patayin. Natakot ang commander at pumayag siya sa mga kondisyon ni Songwoo. Ibinigay ng commander ang 45,000 na ginto kay Songwoo, ngunit naisip ni Songwoo na mas mababa ito ng 2 beses. Nagtanong si Songwoo tungkol sa mga panata ng Warbeast mula sa commander,
ngunit tumanggi siyang sabihin sa kanya dahil hindi ito bahagi ng kanilang deal. Binlockmail siya ni Song-woo sa pagsasabing hindi siya aalis dito hanggang matapos ang unang yugto. Sinabi sa kanya ng commander na binili niya ang views mula sa mga palaboy na naglalako, at hindi nila sinabi sa kanya ang kanilang pangunahing lokasyon. Sinabi rin nila sa commander na ang mga walang kapangyarihan at kaawa-awang mga tao ay bumibili ng mga bagay-bagay mula sa mga tindahan ng roulette. Naalala ni Song-woo na ang parehong catchphrase na ito ay isinulat sa nawasak na Star Wall, at sa palagay niya ay responsable sila sa pagsira sa tindahan. Si Song-woo ay nagsimulang umalis kasama ang kanyang mga skeleton, ngunit sinubukan ng commander na atakihin siya mula sa likuran gamit ang kanyang pana. Ang isa pang sundalo ay nagmamadaling pumasok gamit ang crossbow at pinaputukan si Song-woo, ngunit nagawa niyang harangan ito gamit ang kanyang bone shield. Masyadong nairita na si Song-woo, at ibinato niya sa kanila ang bone spear shard, na humantong sa kanilang pagkamatay. Nakatanggap si Song-woo ng 14,000 na ginto para sa pagpatay sa kanilang dalawa. At dito muna matatapos ang ating recap. Huwag kalimutan ang mag-subscribe para laging updated sa mga bago nating video. Maraming salamat.